Power on. 15. Saturday morning ngayon, kaya tayo'y magbo-vlog at pupunta tayo sa Bacoor, Cavite ngayong araw na to at maghahatid tayo nitong ating binibentang Pogi Cup. Ayan, ito yung ating binibentang Tracker Cup. Yan, pupunta tayo sa Cavite kasi merong umorder doon na ating kapogi. Umorder nitong Tracker Cup. So ihahatid natin. Ito. Tapos didiretso tayo ng Laguna. Dahil kinabukasan meron tayong eyeball ng MRCP sa may Ternate, Cavite naman. Anyway mga amigo, kumusta naman kayo? Happy weekend sa inyo. Panigurado marami nang nagra-rides ngayon na ating mga kagulong, lalo bukas kasi linggo, di ba? Ngayon pa nga lang Sabado marami nang nagra-ride. Ayan, mga nakabike naman sila. Let's go. So, pansin nyo ngayon mga amigo, ito ang ating first vlog together with this bike. Itong motor na ito, itong ginagamit ko ngayon. So, wala na sa akin si Goldie, yung aking Sniper 135. At pinagpalit ko na siya dito sa bago nating motor. Bago no? Pero second hand ko lang nabili. So, ito si FC Blue. Ayan. Galing kumurbada ni sir, pulis. Ganda ng motor, big bike. Sana walang masyadong traffic ngayong araw papunta ng Bacoor. At kagaya nga ng nasabi ko kanina na si FC Blue na ang ating daladala ngayon. Medyo naninibago ako at bibigyan natin to ng bibigyan natin ng first impression itong motor na to, dahil syempre matagal-tagal ko rin inasam tong motor na to. Nung una itong lumabas, nung una ko siyang nakita, hindi ko alam kung anong taon to lumabas, no, itong FC na to. Siguro nasa mga 2010 o 2008 nag-start to lumabas tong motor na to. Hindi ko lang alam yung exactly na year. Pero nung una ko tong makita sa Laguna, gandang-ganda talaga ako nito sa motor na to. So ngayon, at motor ko na siya. So bibigyan natin ng impression ride. Ayan, first impression ride. Kahit na lumang modelo itong motor na ito, bibigyan pa rin natin ng impression ride or ride review. Unang-una, kaya ako bumili ng ganitong motor dahil nga nagsasawa na ako sa underbone. Lalo na pagka meron tayong i-deliver, no? Tapos magpapagas tayo, di ba? So, isa sa nakita kong downside sa underbone, kapag meron kang karga-karga sa iyong motor, tapos underbone nga yun, kadalasan yung kanyang tangke pagka nagpapagas ka, nasa upuan mo, di ba? So pagka meron kang maraming kargamento sa motor mo at kumunti ang gas mo, tapos malayo-layo pa biyahe mo, yun, baklas ka na naman. Yun ang isa sa inayawan ko sa underbone. Isa sa nakita akong problem na rin kapag syempre nagdi-deliver ako ng mga kailangan kong i-deliver. Yung mga hindi mo kailangang i-backpack, di ba? Ilalagay mo talaga siya sa motor, sa likod. At hindi naman ako mahilig maglagay ng mga ganyan, yung mga GB box. Pero ito, bahala kong lagyan itong motor na to. So ngayon, isa nga sa nakita ko na mga ganyang klaseng motor na underbone, yun, mahirap sa akin yun, yung magbaklas kabit, ganun. Babaklasin mo, ikakabit mo para lang makapagpagas ka. Kaya first choice ko ay ito talaga, merong tangke sa unahan, di ba? So pag magpagas ka man,
hindi ka nabababa sa motor mo. Tapos malaki yung fuel capacity nito, itong motor na ito, 12 liters. And 150cc itong motor na ito, 150cc. So ano na rin, pwede na rin siya sa mga pang malayo ang biyahe. At sabi nga ng mga kaibigan ko, subok na subok nila tong mga ganitong motor. Tapos ang kinaganda pa nito, itong motor na ito, yung niya, yung kanyang handling, maayos. Maganda yung handling niya. Konting pitik mo lang, pupunta ka na agad sa kanan, pupunta ka na agad sa kaliwa. Ayan oh. Di ba? Konting pitik lang 'yon. Maganda yung kanyang handling. Tapos malaki ang gulong. Muscle type talaga ng motor, muscle type na klase ito, bulky kung tawagin nila. Sa bilis naman, meron din siyang bilis, no? Meron din siyang tulin. Pero syempre, pagka magmamatulin ka, kailangan konting ingat talaga. Doble ingat. Kung tawagin nila, doble ingat. Riding comfort naman, hindi siya hindi siya nakakangalay pagka ida-drive mo. Pagka dala-dala mo siya, hindi ka mangangalay. Hindi siya kagaya talaga nung Underbone na imaneho ko, yung Sniper 135. Medyo pagka tumagal ka sa ride, ngalay na ngalay ka na dun kasi una naka-shifter 'yon. 'Di ba? Sinifter ko kasi siya. Tapos medyo matagtag. Ito naman, kayang-kaya nito ang mga minimal na mga lubak. Hindi mo iindahin ang lubak dito sa motor na to kasi nga malaki yung kanyang shock. Tapos malaki ang gulong. Maganda yung play ng shock niya. Yun ang nakita ko dito sa motor na to. Tapos nakuha ko tong motor na to, ang kanyang odometer ay 12,000. Yun. So swerte si Motor Jack, no? At nakakuha ng 12,000 na odometer. Tapos yung owner nito maalaga sa motor. Hindi basta-basta pinapabayaan. Baga bini-baby to. Parang ang hindi to na break in ng sagad eh. Kasi sabi niya, tinatakbo-takbo niya na ng malapit. Matagal na tong motor na to, 'di ba? Ilang taon na to. So mukha pa rin siyang bago. So far, tatry natin yung speed niya. Yun, nagwa 100 ka agad oh. Uy, anong nangyari sa side mirror ko? Lumuwag. Meron namang shop dyan sa unahan. Mga na lang tayo. Sana may bukas na shop. Hindi ko nahigpitan pala ng maayos itong aking side mirror nung kinabit ko tong aking CP holder. Okay guys, tandaan nyo, pagka magkakabit kayo ng CP holder, kailangan siguraduhin nyo na mahigpit yung pagkakabit dahil ganito ang mangyayari guys. Iyak lang natin maghanap ng shop. Sana may shop dito. So ito, maliit na bagay lang to guys, pero napapabayaan natin. At kailangan lang talaga natin ayusin, i-double check yung ating mga motor kasi kagaya niyan kung mabilis na yung takbo mo, hindi mo mapansin na
na ano, ayan, dito. Manghihiram lang tayo dito ng tools. Baka pahiramin tayo. Ay, nako. So, yun, kagaya nga na sinabi ko kanina, maliit na bagay lang to, pero, di ba, hindi natin na-anticipate. Kailangan, bago tayo umalis, double check din. Pero, kasi mahigpit na yan eh. Ewan ko lang ba't lumuwag. Pero, hindi ko nahigpitan talaga to. Hiram tayo ng tools. Chip! Chip, good morning! Pwede makairam ng ano, Allen wrench lang? Higpitan ko lang yung ano. Ay, wala. Grabe naman. Okay. Wala siyang Allen wrench, no? Pero meron siyang shop. Okay. Hanap tayo ng ibang pwedeng mahiraman ng Allen wrench. Sabi nga niya, wala siyang Allen wrench, no? So, wala tayong magagawa. Maghanap tayo ng iba. Ayan mga amigo, kailangan talagang i-double check natin. Sabi ko nga kanina, i-double check natin yung ating mga motor. So sana mayroong mabait dito na magpahiram sa atin ng Allen wrench. Boss, good morning! Manghiram lang sana ako ng Allen wrench, ihigpitan ko lang tong side mirror ko. Meron ba kayo dyan? No, sa kabilang shop eh, sinupladuhan ako eh. Sinupladuhan ako dun sa isang shop eh, wala daw siyang Allen wrench. Dun lang sa may palusong na ganun. Ay, shoutout nga pala sa ating mga tropa no, na nasa shop ngayon at tutulungan tayo sa ating problema. Higpitan ko lang naman yung side mirror ko dito, dun lang. Thank you boss. Ay, ano, 4. Meron kayo 4 o kaya? 4 ba to? Ay, yung malaki ng konti. 5 or hindi, ito. Baka to. Size to. Sige, ito na lang siguro. Anong pangalan ng shop nyo? Ha? Wilmar. Oh, shout out kay Wilmar Moto Shop. Dito sa ano? Anong lugar to? Lower Bikutan. Maraming salamat, boss ha. Thank you. Sir, thank you. Inayawan ako dun sa ano kabilang shop eh. Gulat ako eh. Sinupladuhan ako. Sabi ko, sir, makikihiram lang ako ng pang-adjust lang ng ano, side mirror. Sabi, wala boss. Wala akong Allen wrench. Ang laki ng shop niya doon. Oh, sabi ko, parang iba yata yun ah. Ba ako dito, yun oh. Thank you boss, thank you tay boss, thank you ulit salamat, thank you. Yan, shout out again dito sa ano, sa shop ng Wilmar Motorcycle Parts and Accessories. Ayan, shout out dito at tinulungan tayo kasi hindi natin inaasahan, di ba? May ganun ang mangyari na magka-problema tayo sa maliit na bagay. Wala tayong dalang tools. Thank you sa mababait na mga mekaniko doon sa Wilmar Moto Shop. Shout out sa inyo guys. At tinulungan nyo ako ngayong araw. Napakabuti nyo. Shout out sa inyo. Sana dumami ang customer nyo ngayong araw, ano? So ayun guys, no, sabi ko nga kanina, maliit na bagay lang itong ano, pero napalagpas ko, di ba? So yan guys, tips. Huwag yung gayahin tong nangyari sa akin na makalimutan yung tools, no? So pagkukulang ko 'yon. At buti naman at merong mababait na mga tropa nating ano, mekaniko, kahit hindi natin sila kilala, pero di ba? Very accommodating. Minimal problem lang, pero may tutulong at tutulong sa'yo, hindi pwedeng wala. So salamat sa Diyos pa rin ang ating masasabi. Sa height naman itong motor na to, dahil ako ay 5'6", medyo naka-ano tayo, naka-tiptoe tayo.
Ayan, naka-tiptoe tayo dito. Uy, ganda ng helmet ni sir, oh. Bell. Shoutout kay sir na naka-NMAX. Ride safe sa atin, boss. So, ayun guys, nasa West Service Road na tayo. Akala ko naligaw na ako eh. Hindi pa pala. So, kanina, kagaya naman, kita nyo naman kanina sa C6. Tinataw natin, mabilis lang umangat, pa 100 yung takbo. So, masaya na ako dun. At nakaka 100 tayo. Hindi naman kasi tayo kagaya ng ibang talagang nagmumotor na hataw-hataw talaga, di ba? So at least makuha lang natin yung gusto nating bilis, okay na. Baga disiplina din sa ating pagmamaneho na hindi lahat makukuha mo sa bilis, di ba? Oo, enjoy na mabilis ka magpatakbo ng motor, pero syempre mas nauuna sa atin yung safety eh. Zero One Moto, doon pala yun. Yung pala yung shop na yun, Zero One Moto. Ayos nadaanan ko dito pala yun Yun, meron na akong alam kahit papano. Pwede kong dalawin. Baka minsan kasi may mga sikat na motovlogger dyan di ba? Pwede tayong magpa-picture, pwede tayong manghingi sa kanila ng mga sticker. Pwede rin tayong bumili sa kanila ng mga merchandise, yung mga binibenta nila. Ayan, suporta sa ating kapwa vlogger din. Lalo mga sikat na vlogger yung mga yan. Hindi na lang tayo magme-mention. Kasi marami sila eh. Shoutout na lang sa inyo guys. Ride safe. At syempre, after nitong ating biyahe, pagka galing natin sa Bacoor, diretso tayo ng Laguna at imimit naman natin ang isang kapwa vlogger natin, motovlogger, na si Motofat. Shoutout sa iyo, Motofat. Si Motofat po ay isang kaibigan ko na motovlogger. Isa rin siya sa ating imimit mamaya sa Laguna, doon naman sa San Pedro. Dahil bumili rin siya sa akin ng itong binebenta ko nga na Pogi Cup o Trucker Cup kung tawagin. Bumili siya sa atin. At saka si Lone Rider, si Michael Mabunga, si Boss Michael, bumili rin sa atin. Napaka-supportive nitong aking mga kaibigan na to sa aking ginagawa. Siyempre, ganun din naman ako sa kanila. Kaibigan natin yan. Gusto nating lumago. Gusto nating matuto sa pagbablog. So, suportahan lang din ang aming ginagawa. Ganun ang magkakaibigan. Hello guys, I'm back. Medyo na-traffic lang doon sa may paangat ng C5 extension. Doon banda kasi merong nasiraan na trailer truck. At nalobat din ako, so I'm back. Matagal-tagal din ako na-stuck doon, siguro mga 15 minutes. At ngayon, nakabalik na tayo sa kalsada. Itong motor na to kasi talaga, sabi ko nga, dream bike to. Dream bike ko to. Kasi nagandahan talaga ako nito nung bagong labas ito. So ngayon, nakuha ko na. Okay naman. Pakaganda naman ang ating experience sa pagmumotor na to. Ngayon ko lang talaga siya na-vlog guys. Noon ko pa to nakuha nung last October first week. So ngayon ko lang siya nagawa ng review ng first impression. Kaya ayun, nag-enjoy naman ako so far sa motor na ito. Wala naman akong masyadong nakikitang issue pa sa kanya dahil baguhan lang tayo sa FZ16. And ito naman binigay ni Kuya Arman sa atin, ni Tatay Arman sa atin, no? Na talaga namang walang issue. Walang issue yung makina nito. Napakalinis, napaka-maayos ang makina. So sabi ko nga, panalong-panalo ako dito sa motor na to. Siyempre, shoutout ko na rin ang ating sponsors sa ride na ito ay ang Good Vibes Moto Shop. Ayan. Ito, galing to sa Good Vibes Moto Shop. Itong CP holder na to. Napakaganda nito. Naro-rotate siya. Ayan. No? Shoutout sa ating ka-FZ. Ayan. FZ16. Oh, kulay red. Shoutout sa iyo, Paps. Kung sino ka man, Paps, sana nasa page ka ng FZ16. Ride safe sa'yo.
So isa pa guys sa kagandahan nitong FZ16 na to, natuwa ako kasi nagustuhan ni Commander. Nung sumakay kasi si Commander nito, wala siyang reklamo eh. Nagtanong pa sa akin kung kung kailan daw kami maglo-long ride. Kasi dun sa dun sa Sniper 135 na motor ko nga, nagrereklamo siya dun eh. Masyado daw yung yung kanyang foot peg. Nakakangalay daw pagka sumakay doon. So, eto, hindi siya nangalay dito. Komportable daw siya. Kaya gustong-gusto na niyang mag-ride ng long ride pa, no? Nagyaya pa ng long ride si Commander, no? Mahilig din kasi sa ride yun eh. So, I love you sa'yo, my loves. And shout out sa'yo. So, guys, ayun lang, no? Base sa aking experience sa pagdadrive nitong FZ16. Napakaganda talaga para sa akin kahit matagal-tagal na tong motor na to, napakaganda pa rin ng kanyang performance para sa akin, dahil first time kong makapag-drive ng ganitong klaseng motor si Motor Jack, na talaga namang na-impress ako sa motor na to.